65 pang Scarborough. Kalahati pala tayo. Ayos naman pag makabiyahe. Masaya talaga pag makabiyahe kami papunta ng Scarborough. Pero huwag lang sanang ngarangin. Ganun. Oo. Podczas wypływania w morze sztormy nie są jedyną obawą kapitana Dodonga i jego załogi. Na Morzu Południowochińskim ci rybacy wypatrują zagrożenia większego niż morski żywioł. Ayun, sinusundan natin ng Chinese, hindi tayo papasukin nila. Ako yung isang barko doon, sumunod na naman, nagsasalubong, salubungin nila para harangin tayo nila na hindi tayo makapasok doon sa Scarborough Show. Kailangan pauwiin na yan. Delikado, kung pupunta pa tayo doon, delikado, bubuin tayo. Wbrew międzynarodowemu prawu Chiny narzucają własne zasady na filipińskich wodach. Dito ang naghahabol sa amin, at saka may naghaharang kamo. Łódź jest ścigana przez trawler, który Pekin przekształcił w jednostkę paramilitarną. Straż Przybrzeżna toruje dalszą drogę. Okolice patroluje też chiński okręt marynarki wojennej. W sumie otaczają nas 3 jednostki. Baba naman silang tubig yan. Ano dyan? Alam ka sa balaran mo yung buhay natin. 70 lang. Sobra naman. Long. Wala na, hinahabol na tayo eh. Hinahabol na tayo, yun ang hinahabol dati. Talagang hindi na talaga makapunta doon na naramdaman ko talagang delikado na yung Scarborough dyan. Gwardyado na nila. Hindi lang yan mga barko na yan. Marami pa yan doon sa Scarborough. Wala delikado eh. Nakabahan ako dahil subok ko na yan eh. Binumbahan ng water cannon. Dito na lang doon banda sa bahay o sa malapit na lang. Hindi naman pwede talaga dito. Sila sa katulad sa atin. Talagang wala tayong magagawa talaga. Marami sila yan eh. Late lang yung Pilipinas. Morze Południowochińskie jest dziś w epicentrum napięć. 7 państw rywalizuje o te bogate w surowce wody, kluczowe dla ponad 1/3 światowego handlu morskiego. Chiny jednak uważają to morze za swoje. 中国坚定地维护在南海的主权和海洋权益。 Od 2009 roku Pekin powołuje się na rzekome prawa historyczne i rości sobie prawa do akwenu oznaczonego przez tych 10 kresek. 中国人民在南海的活动已有2000多年历史。中国最早发现、命名和开发利用南海诸岛及相关海域。 Chiny, posiadające dziś największą flotę na świecie, militaryzują rafy i przekształcają wysepki w bazy wojskowe. Our goal is to monitor the activities there, more especially the activities that China are doing there. We want them to know that this is a part of the Philippine territory. If you do not defend your territory, you will not become a state because a state must have a territory.
W 2016 roku stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze przyznał rację Filipinom. Pekin nie ma praw do tego obszaru. Chiny odrzuciły jednak ten wyrok i wzmogły prowokacje. Straż Przybrzeżna atakuje wszystkich, którzy pojawiają się w tej strefie. I call them pirates because this is their actions in the South China Sea are exactly what pirates do. Collision, starboard side. Sir, malapit na sila, sir. Collision, sir. Starboard side, sir. Collision. W obliczu eskalacji napięć Filipiny zacieśniają sojusze z marynarką USA, Japonii i Francji. W tej morskiej rozgrywce filipińscy rybacy są bezsilnymi świadkami. Simulan natin ang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So what do we mean to be brave? A few days ago, may mga fisher folks na bumisita po. Ang layunin namin punta sa Scarborough Shoal. Tiyak naman hindi sila makakarating doon sa kanilang nais puntahan. Pero bakit sila ang tatapang? Bakit ang tapang? Sa kabila ng alam natin na hindi sila makakalapit. Mga 15 hours pa ganito ang mga panahon. 16, 17, ganyan. Ito, papunta na Scarborough. Takot tayo, pero tingnan natin kung anong kuha nila, kung makikita natin sila ngayon. Od 40 lat kapitan Dodong dowodzi załogą statku na filipińskich wodach. Całe życie łowił na tym najbogatszym w ryby akwenie. Marami talagang isda dyan sa Scarborough, kaya lagi kami balik-balik dyan. Dyan talaga ang maraming pera. Bez pewności na dotarcie do raf załoga decyduje się zastosować tradycyjną technikę połowu – payao. To bojka na otwartym morzu, pod którą konstrukcja z roślin przyciąga ryby. Statek krąży wokół payao, aby złowić dary morza. Hindi sa amin yan ang balsa, bawal ang pwede lang dito lang kawil. Unti lang, unti. Ikot na lang. Ikot mo lang, ikot. Dahil na. Barliting maliit. 1 kilo. Wow, ganito sana, karami. Lagi. Para, good. Sana lagi pag ganito. Okay. Teko. Yun talaga, ito ay bira lang ko. 2 piraso, 3 piraso. Scarborough, 1 banyera. Mahuli ka agad. Ito, maliit. Hindi na mabinta. Pangbili ba na lang, pangbigay na lang sa mga kapitbahay. Merong lapu-lapu, maya-maya, Scarborough. Pag maraming ganyan, malalaki, mas maganda din. Mga maya-maya, malalaki. Pangigi. Small.
Scarborough is big. Story said, the fish, ang isda akyat sa bangka kasi malakas yung ilaw. Light, malakas ang ilaw. Kaya flying fish. Go inside the boat. Sen o cudownym połowie zostaje nagle przerwany. Chińska Straż Przybrzeżna pojawia się na horyzoncie. Malapit na sa Scarborough to kasi kaya ganyan, nag-ikot-ikot na sila. 35 miles na lang, Scarborough na. Ang ginagawa nila, tignan nila yung bangka, kung anong ginagawa natin dito. Kung mayroon ba tayong ginagawang move, galaw na Ten złowrogi cień zmusza załogę do postoju na noc. kain kayo kay libre pa. Sa bahay nyo na, wala na. Hindi na kayo magkakan. Ang ganito. Suwa na talaga ang Scarborough. Anong masasabi mo? Habang magawa ko, doon lang ako sa tabi, mag-tricycle. Yun na lang. Mayroon din nga napubuhay ako sa tabi. Nękany przez chiński statek, kapitan Dodong ostatecznie wrócił do portu po 3 nocach spędzonych na morzu. Yaw, wala kaming huli. Wala huli? Oo. Wala. Walang laman yung yung payaw. Ito, yellowfin. Ito, bonito. Ito, lapu-lapu. Ito ang inuhuli namin sa Scarborough. Sa ngayon, uunti-unti lang mahuhuli dahil panahon. Noon, bagsakan ng isda dito. Sir, naapektuhan din kami kasi minsan may dito, wala kaming makumprang isda. Uunti ang isda, kaya maapektuhan kami pag wala kaming isdang makukuha sa halba sa Scarborough. Mas maganda sana makapasok ang mga doon, mga nag-aanak buhay para maging mura ang isda namin. Pag hindi kami makapasok doon at kakaunti, mahal ang isda. Hindi na po na sila nakababa, naging 50% na lang yung negosyo ko. Morze Południowochińskie utrzymuje ponad 300 000 filipińskich rybaków i samo w sobie dostarcza niemal 1/3 krajowej produkcji ryb. Jednak odkąd flota Pekinu dominuje na wodach, rybacy z prowincji Zambales, tacy jak Dodong, twierdzą, że stracili nawet do 75% swoich dochodów. Simula 1983, sagupa ng mga bagyong hangin, tawagin mo lang si Lord. Iligtas ka niya. Talagang maswerte ako. Talagang nakapatayo ko ng ganitong bahay sa tulong ni Mrs. At saka ako rin nananagat. Gripo namin. Walang problema sa tubig. Bira lang ang makapatayo ng ganito. Bye. Mananagat ka lang. Ito yung sinigang na pork na Mustagalog pa buto-buto. Itong paborito sa mga Pilipino. Kiedy morze nie było sporne, Dodong zarabiał na morzu do 150 euro tygodniowo. Na Filipinach to świetna pensja. Gdy 7 lat temu pojawiły się chińskie statki przy rafie Scarborough, życie jego rodziny uległo zmianie.
Yeah. Obecnie mieszka bez żony, razem z córką i jednym z synów. Gusto niyang maka-abroad dahil 4 ang anak niya. Hindi ko kayang kayanin ng kung panagat lang. Hindi ko kayanin magastos. Kaya nag-iisip niya nga, nag-isipan niya abroad siya dahil para makatustusan niya yung mga anak niya mag-aaral. Sana yung picture namin, Brian, mama mo? Ito, kumpleto kami nito eh. Ito misis ko. Ito ako. Dati, gwapo. Ito mga anak ko. Yan, si Brian, BG, si Beverly, si Bernard. Domestical helper. Katas ng Hong Kong. Yan ang trabaho niya sa tagagala ng mga aso. 2 taon, minsan 1 taon. Nami-miss ko. Lagi nami-miss. Pero lagi nga kami nag-uusap pag nandito ako. Ayaw kong magdala ng apo ko ng kahit anak. Kasi ayaw ko yung matunan nila yung gawa ko nga katulad ng mangingisda. Alangan magdaling kita sa laot. Hindi Hindi kita dalhin sa laot. Historia Dodonga to los tysięcy filipińskich rybaków. Ludzi morza, którzy od lat bezradnie obserwują, jak zanika ich źródło utrzymania. Aby bronić prawa do zasobów morskich, Filipiny złożyły skargę. Już w 2013 roku Manila wniosła sprawę do STA, Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze. I am Antonio Carpio, a retired justice of the Philippine Supreme Court. My advocacy in the last 15 years has been to defend the West Philippine Sea from Chinese encroachment using the rule of law. Before the arbitration, China said they owned almost 90% of the South China Sea. We said, no, you don't own, because under UNCLOS, we have also our 200 nautical mile exclusive economic zone. But the world didn't know who was correct, because it was China's word against our word. So we used the rule of law. Instead of sending our Marines to Scarborough Shoal to retake Scarborough Shoal, we sent our lawyers to The Hague to invalidate the 10-dash line. Po 3 latach postępowania sąd orzekł, że Chiny naruszają suwerenność terytorialną Filipin, a ich roszczenia są bezpodstawne. Jednak Pekin odrzucił orzeczenie sądu i nadal bezkarnie działa w tym obszarze. It is not only a matter of fishing. We have to connect what's happening in the South China Sea with what's happening in other parts of the world, especially in Europe. Russia invaded Ukraine and annexed the territory of Ukraine against international law. China is doing the same in the South China Sea. Emergencies natin, nasa brief pa rin, ganun pa rin. Oo, sir. Hindi dito, hindi ba matay yung dito ba? Dito sa baba, tapos punta yun. Baba pa tayo, sir? Oo. Yung una na is check my messenger. Aby monitorować ekspansję Chin, armia prowadzi patrole nad wodami upatrzonymi przez Pekin. Pozwolono nam wziąć udział w tej misji. Please guide our aircraft, Lord God, and keep us away from any emergencies, Lord God. And we owe our lives to you, Lord God. And in this we pray in Jesus' name. Amen.
Pekin od 2013 roku militaryzuje rafy archipelagu Spratly, budując tam porty głębokowodne, pasy startowe i stacje radarowe. Według Pentagonu Chiny zdobyły ponad 13 km² morskich terenów, a kolejne prace są w toku, niepokojąc tym armię Filipin. Our goal is to monitor the activities there, more especially the activities that China are doing there, like building to put the sand to make it an island. Na morzu i w powietrzu Pekin narzuca swoje granice. Conducting routine maritime patrol over Philippine exclusive economic zone. We're proceeding according to our plan. Over. In my perspective, we want to take control over the West Philippine Sea because the West Philippine Sea is rich in natural resources that could support their economy in their country. And it is also a strategic point for the Asian trade and for the military bases. Aby przejąć kontrolę nad archipelagiem Spratly, Pekin interesuje się tym skrawkiem lądu, terytorium o powierzchni mniejszej niż 1 km². Pagasa, krucha strażnica wobec chińskich ambicji. Po 9 miesiącach negocjacji udało się wylądować na ostatniej wysepce regionu. Wciąż powiewa tu filipińska flaga. To najodleglejsza wyspa Filipin, oddalona od Manili o 900 kilometrów. Od końca lat 70. mieszkają tu wojskowi i cywile. W obliczu rosnących napięć z Chinami rząd Filipin zasiedla wyspę, by zaznaczyć swą obecność. Obecnie żyje tu około 400 osób, rybacy, rodziny i małe dzieci. Medyo. Tong pahinga ako tong maasin, tong konti pa tong asin. Medyo maano pa. Gilenda Pacheco jest nowo osiedloną na Pagasa. Mieszka tu od 4 miesięcy z mężem i 9 dzieci. Anong ginawa niya doon daw sa anong pagtrabaho niya doon? Sa doon, hindi na trabaho niya daw ginawa niya doon. Carpentero. Kaya ano pa yun, anong ginaayos niya doon? Ito na mga sirang building. Lubit na mga building na sira ang bagyong udit. Kain mo na kayo. Tabi dyan sa misa. Tabi dyan dali. Okay na, kapatid yan. Aby zachęcić do przeprowadzki na Pagasa, rząd zapewnia rodzinom 7 kg ryżu raz na 2 tygodnie dla par z dziećmi, bezpłatną wodę oraz mieszkanie. Ayan. Ayaw. Ako po nagdala sa kanila dito sir. Dahil po dito yung trabaho ko, dinala ko na rin po sila dito para mag-aral. Mga anak ko. Saka parang sabi-sabi lang po nila yan sa baba na magulo. Pero pagdating dito, walang magulo. Ganito po yan dito sir, pag nagaulan, nagatulo po pag umuulan. Dasal lang na huwag maghangin kasi pag naghangin, malakas yung hangin. Ito parang ililiparin ng hangin talaga kasi ano na nga to. Medyo sira na inayos lang para may tirahan lang kami.
Pagase, położoną w sercu Morza Południowochińskiego, nawiedzają tajfuny. Ang ulan, ang tulog pala. Mas kinakatakutan ko po yung Chinese kaysa sa ganitong panahon. Kasi nga po, ang Chinese, hindi po namin alam kung anong nasa utak nila, kung anong gawin nila dito sa amin. Mahal namin ang Pilipinas. Kahit na ganito pa ang kalagayan namin dito sa Kalayaan, gusto pa rin po namin talaga ditong tumira dahil nga po sa Pomimo zagrożenia ze strony Chin i trudnych warunków, lokalne władze rozwijają wyspę. Powstał już szpital, nowe domy i druga szkoła. Pierwsza uczy około 100 uczniów od przedszkola po liceum. Okay, take your seats. So ngayon, ito topic natin, ano ba ang nagiging epekto ng territorial conflicts and borders dito sa atin? Alam ninyo kung ano ang nararanasan ng bansang Pilipinas sa ngayon. Sino ang may naalala sa nakaraan? Okay, Jeline? Binomba po ng Chinese Coast Guard po yung barko po ng Bipar. Yes, no? Na kung saan is binobomba sila apan na mag-cross sila sa borders na siniset ng China na sa kanila yon. Tama? So kung pinagagawan ang West Philippine Sea ng Pilipinas at China, sa paningin mo, both sides ay magiging mapayapa? Oo, hindi? Hindi po, kasi ano. Bakit? Sino makatulong kay Erica? Oh, Jeline. Ano po, hindi po sila magiging payapa, sir, kasi ano po sa China po kasi, hindi po sila magiging payapa po hanggat hindi po nila nasasakop yung West Philippines. Okay, so mayroong portion na maaaring bang marami... Napięcia na Morzu Południowochińskim są nauczane w szkole i mają patriotyczny charakter. I'll give you a time. Gumawa kayo ng slogan about sa West Philippine Sea. Para sa inyo, para kanino ba dapat ang West Philippine Sea? Magandang epekto nito kapag sinasama natin sa curriculum ang West Philippine Sea, part of the curriculum, ay nalalaman or nagiging aware ang lahat ng mga kabataan, hindi lang yung kabataan, pati ang buong Pilipinas na mayroon pala tayong karapatan sa ating karagatan. Gusto magsalita regarding sa West Philippine Sea or sa kanyang ginawa? LJ, explain dito sa harapan yan. Ito po yung ginawa ko pong slogan patungkol po sa isla ng Pag-asa. So, West Philippine Sea atin to. So, yan po yung flag po na yan. Nagsisimbolo po na yung isla po na to ay sa Pilipinas po talaga to. At makikita nyo po dito yun. Yung runway po natin na maliit po. Ito po yung mga bangka, yung mga bata po na naglalaro. Ito po yung paaralan. Yun lang po. Okay, thank you so much, Elgin. Bigyan natin siya ng 3 palapak. 1, 2, 3, go! Para kanina West Philippine Sea. West Philippine Sea, atin ito! Okay, so ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino! Pedro, sabihan mo doon, i-monitor to ano. Ito, nasa tapat natin. Ipa-challenge mo yan sa kanila yan. Mukhang yan yung... yung CFMD, mukhang yan yung manggugulo sa atin. Aby chronić wyspę, wojsko wysłało oddział komandosów piechoty morskiej. Elitarni żołnierze patrolują wybrzeże, demonstrując suwerenność tego obszaru. Chiny ze swoją flotą przy wybrzeżach są jednak wszechobecne. Despite us having small boats, we're doing the best that we can to enforce what the Philippines must do. Regardless what they may have, I know for a fact that these Filipino soldiers behind me will fight for what should be here in this area of the country.
Po pierwszym patrolu chińska Straż Przybrzeżna wysyła szybki ponton. Kilkaset metrów od Pagasa Pekin zaznacza swą obecność. Re-entry! Re-entry! They have a tendency to conduct aggressive maneuvers. So I know you also want to see what would happen if we go closer, but for your safety, we cannot go further. But I guess by now you already know the gravity or the extent on what happens here. These are illegal, coercive, aggressive, and deceptive or destructive activities of China. Because of the several conflicts happening around the world, the Indo-Pacific might not be really within the radars of other countries. But what we want the other countries to realize is that this is a potential flashpoint that could, it could erupt anytime. Ako po si Floro Diligencia. Karanasan ko sa pangingisda ay maabot na ng 40 mahigit. Sa buong Pilipinas, halos maikot ko na po ang buong Pilipinas sa Malabo. Maganda yung yung magaling na mandaragat. 'Yon ang importante. Kasi walang kwenta yung magandang equipment, hindi mo naman pwedeng gamitin panghuli ng isda. Floro Diligencia to człowiek morza. Niegdyś długie rejsy i obfite połowy. Dziś pozostała mu jedynie ta mała łódź. Ang ginagawa namin, yung compressor kasi yun yung parang pinakadugtong sa aming paghinga. Pagdating namin sa loob ng dagat, naghahanap kami ng magandang isda. Ginagawa namin ng paraan yung palikabukin yung dagat o kaya bato para yung isda lalapit. Saka namin harangan ng lambat. Sinasalok namin. Pagkasalok, ilagay namin doon sa balde na may sipir. Odkąd Chińczycy zabronili mu dostępu do rafy Scarborough, Flero łowi już tylko ryby akwariowe. Magandang huli. Makabili na ng bigas. Butterfly fish. Butterfly. Nito clown. Nemo. Sa puso kasi dati nanghuhuli kami ng isda na mga malalaki, kinakain namin at saka binibenta namin sa ibang tao na nakakatikim din yung karamihan ng tao. Nagtsatsaga na lang kami dito sa pang-aquarium para mabuhay. Number 1, China din, istorbo. Pansamantala o pwede ring panghabang buhay. Ganun ang namin. Floro dostaje za jedną rybę około 10 eurocentów, w zależności od rzadkości gatunku. W Manili są sprzedawane 10 razy drożej i eksportowane na cały świat.
Na połowie ryb zarabia 30 euro miesięcznie i z tego żyje. Kasi sa sobrang dami ng mga China, wala silang pangisdaan sa kanila kaya inaangkin nila yung ari ng Pilipinas, yung mga bahura na magaganda ang isda. Eh wala na silang maisuporta sa kanilang mga Chinese people, mga tao. Parang ano sa mga kabataan na lumalaki pa sila, eh baka pagdating ng panahon wala na silang mahuling isda o wala nang lugar na pwede nilang panagatan. Rybacy z Filipin nie mają już nadziei na duże połowy. Mimo to chcą wierzyć w stare przysłowie archipelagu. Nawet potężne fale w końcu zawsze ustępują.